nag-uumapaw sa bawat isa sa amin. O Lord, nawa ang iyong banal na spirito ang siyang maranasan namin sa aming pag-aawitan. Madama namin ang meaning ng awit, O Lord. Pagpalain din po ang buong pag-aaral sa gabing ito. At ganun din po ang mga kapatid namin na on the way, ingatan niyo po sila at makarating ng maluwalhati. Ito po ang aming samot hiling, alang-alang pong lahat sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ayan, kantahin po natin ang ligaya ng buhay. Ayan. So, hindi po maligayang buhay pag wala si Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Sige po. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kailangan po lahat naka-smile. Tingnan ko nga po, ulitin po natin. Sing, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. So, sa ating pong sunod na awitin ay may pinamagatang Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Yan. Salamat sa pagpa-flash ng Tagalog, pero tayo na ay magpapatuloy sa ating pong opening song na may pinamagatang Sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Mayroon akong sasabihin sa iyo.
Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya mayroong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Tayo po ay sama-samang yumuko at pumikit para po sa ating panalangin. Dakila at walang hanggan namin Diyos, na ang tahanan niyo po ay nasa mga langit. Isang pinakamataas na nagpuri ang nais po naming iparating sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat dakilang Diyos sa buong 10 gabi na kami po ay inyong iningatan, ginabayan, pinagpala dito po sa lugar po ni Ate Divine Tolentino. Kaya nararapat lang po dakilang Diyos na kayo po ay aming purihin at pasalamatan sapagkat aming nadama ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, sa mga oras na to, akin pong hinihiling na ang lahat po ng mga kaibigan namin narito, mga kapatid, at yung papunta pa lamang po dakilang Diyos ay kami po ay sabay-sabay niyo pong patnubayan at ingatan. Ihanda po ang aming mga puso sa pakikinig ng inyong banal na salita na may kinalaman po sa kalusugan at ng may kinalaman sa inyong banal na salita. Nawa dakilang Diyos ay kami po ay inyong patnubayan ng inyong banal na espiritu na sa ganun po ay lubusan naming maunawaan ang gagawin po naming pag-aaral ngayon. Kaya akin pong taus-pusong inilalapit ang tagapagsalita namin, si Dr. Ayona Lagarile, na kung saan siya po ay magsasalita na may kinalaman po sa kalusugan. Nawa po dakilang Diyos, siya po ibigyan nyo ng karunungan, itago nyo po siya sa inyong likuran, na sa ganun po dakilang Diyos, ang lahat po ng kanyang sasabihin ay naaayon lamang sa inyong banal na kalooban. Ganun din po, si Brother Caleb Lumingkit, na kung saan siya po magbabahagi ng mga tinapay ng buhay na kailangan po namin sa mga panahon na ito, na sa ganun po dakilang Diyos ay aming sama-samang tanggapin ang regalo ng pag-asa na inyo pong inaalok sa bawat isa sa amin. Patawarin nyo lang po kami kung saan po kami nagkulang at nagkakasala. Alang-alang lang pong lahat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Magandang gabi po. Yan, bago ho tayo magpatuloy sa ating batian, pwede ho ba na abutin po natin yung mga kamay ng ating katabi at batiin po natin silang Happy Sabbath. Yan, siguro po naintindahan po natin kung anong ibig sabihin ng Sabbath. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga araw na nilalang ng Diyos, ang ikapitong araw ang pinaka-special. Amen? Kaya ngayong araw, ngayong gabi, ay magbatian po tayo ng Happy Sabbath. Yan, okay? So, patuloy ho kaming nag-iimbita sa lahat po ng aming mga kaibigan na naandyan pa sa inyong mga tahanan. Kung kayo po ay humihigop ng mainit na sabaw, kayo po ay humigop lang. Pero pagkatapos nyo pong kumain ay tayo po'y pumunta na rito sa ating bulwagan upang sa ganon ay patuloy po nating masaksihan ang mga magagandang aral ni Doktora at ganoon din po ni Brother Lumingkit. Yan, okay? So, ngayon po ang ating huling gabi. Sino po sa inyo ang naka-perfect attendance? Sino yung medyo perfect? Sino yung nandun sa likuran? Walang marami absent. Pero sabi nga raw nila, hulimat magaling. Ano raw po? Hulimat na ihahabol pa rin.
Kaya wag ho kayong malungkot kung medyo yung iba po'y nahuli. Pero syempre sa gunon, sa mga nauna po ay magbibigay po tayo ng mga regalo. Yan. So, una po ay bibigyan po natin ang mga early birds. Yan. Ano ho, yung mga maagang pumunta. Yan, na maski medyo masungit ang panahon. Masungit ho ba? Oh, medyo masama ang panahon. Sabi, hatap ang katao, hindi atakbo. Di ba? So talagang hindi uurong. Ano ho? Talagang kayo po ay desididong pumunta rito. Okay? So Brother Billy, nasa na po yung listahan natin para sa mga early birds? Ano ho? Para sa ganun ay mabigyan po natin sila. Yan, ano ho? Okay, yan. Medyo nahihirapan po yung ating Comelec. Ano ho? At binibilang pa yung mga resulta ng boto para sa ganun ay makita natin kung sino po yung early birds. Yan. Okay? So, bagamat ngayon po ang ating huling gabi, medyo merong kalungkutan po sa aming mga puso, pero kami po naniniwala yung mga katotohanan po na inyo pong narinig sa kalusugan, sa pamamagitan po ni Dr. Lagarile at mga salita ng Diyos. Kami po'y mag-iimbita. Wala na po tayo rito, pero syempre po yung gusto po natin ma-apply po natin yung ating pinag-aaralan. Kaya sa ganung pagkakataon ay bukas po ng umaga, kung kayo po ay mayroong panahon, ay iniimbitahan po namin kayo na makasama sa Puting Kahoy Seventh-day Adventist Church. Sino po nakakaalam po ng Puting Kahoy Seventh-day Adventist Church? Alam niyo po ba? Kung hindi pa po niyo alam, ang Puting Kahoy Seventh-day Adventist Church, i-google niyo lang po. Kaya bang makita sa Google? I-google niyo lang, i-waste. Pero paglabas niyo po rito sa kanto na ito, sa pagpapunta ho kayo ng AUP, maglalakad lang po kayo ng konti, pero hindi na kayo aabot ng AUP po, Paglabas nyo lang po ng kantong yan, ay kayo po ipapuntang AUP, Sa bandang kaliwa po, may makikita po kayong church doon na napakaganda. And we would like to invite you tomorrow morning para sa ganun po ay makapag-observe po kayo at maranasan po natin kung gaano kasarap ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa tunay na araw na kanyang tinalaga. Amen? Kaya hindi ko na ho patatagalin, at ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating minamahal na doktor. Pero bago siya tumayo ay i-correct po natin, yung Mendoza po pala ay Mark, hindi Mamok. Sorry po kasi nakasulat dito Mamok po. Nandito po si Mark. Mark Mendoza. Yan. Okay, palakpakan po natin sa Mark, thank you so much, Brother Mark, at pasensya na kasi nakalagay dito Mamok, basahin mo, 'di ba tama Mamok Ganda-gandang pangalan Mark biblical na biblical So thank you so much, palakpakan po natin. Okay? So muli po ating pong ihanda ang ating mga tainga, ang ating kaisipan, ang ating puso sa mga mensahe po ng ating marinig, unang-una po sa kalusugan, ikalawa sa Biblia, at ibibigay ko na po ang pagkakataon kay Doktora Iona Lagarile sa mahalaga po niyang ituturo na merong pong kinalaman sa ating kalusugan. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Alvin Ilre na bumabati po sa inyong magandang gabi, bayan.
Good evening po muli. Happy Sabbath. Nasaan po si Pastor Alvinil? Hihingin ko lang po yung listahan. So bago po niya ibigay yung listahan sa akin, kasi may pangako din po ako sa mga nakalista, ay ako po'y mamamaalam din. So mamamaalam na po ako sa inyo dito, sa lugar na ito. Okay, so wala na po tayo dito sa mga ibang mga gabi. Dahil wini-welcome na po namin kayo sa church. Excuse. Hindi pa po ako magaling dahil nasobrahan na po ako ng kakasalita. Kung naaalala po ninyo, nung ako ay nag-imbita sa inyo, ay nagsabi po ako na sa mga tao na mag-a-attend dito, ng kumpleto ang attendance, ay magbibigay po ako ng libreng ECG. Okay. So, may ilan dito? 10 ata. Alin ba yon? Ito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito po ay pwede natin gawin sa church natin doon. Pero ang alam ko po ay super full ang activity sa Sunday. Dahil meron po kaming church officers orientation, tapos sa hapon po ay merong livelihood. So anyway, hindi ko po ito kakalimutan. Pasita Gonzales, Priscilla Bublo, Mario Sadang, Wendell Tanyola, Novelita Barrientos, Michael Gultoria, Giselle Campaner, Mark Mendoza, Juvie Cabalya, Ronald Labalan, at Amparo Salazar. So, kung meron naman po sa inyong talagang kailangan yung ma-ECG at hindi po kayo nakadami o kompleto pero naka-attend po kayo, ay maaari ko din naman po kayong bigyan dahil kung may sakit po kayo. Okay po ba? Okay. So, Kuya Billy, kindly keep this for me for a while. So, dahil ngayon po ang huling gabi at napaos na po yung boses ko, kaya dapat wala na talaga bukas. So, ako'y mamamaalam para ngayong gabi. Ay bukas, sabi ko nga, welcome kayo. Huwag niyong kakalimutan po, ako po si Doktora Lagarile, ang inyo pong doktor ng barangay. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin yung tinatawag nating last na series ng ating topic na original formula for feeling great. Alam niyo po ba na ang formula na ito ay hindi ginawa lang ng ordinaryong tao, pero ito'y sinamarize at nakukuha din po natin ito sa aklat ng Biblia at sa mga aklat at payo ng ating prophetess na si Mrs. White. So, kagabi, kung naaalala po ninyo, ang pinag-aralan natin ay ang tungkol sa nutrisyon. Ang pinakaunang batas o law na ginawa ng Panginoon na matatagpuan po sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis 1:29, ay may kinalaman po sa pagkain. At yun po ay iniutos kay Adan at kay Eva na ito ang kanilang magiging pagkain. So, sinabi na po natin yun kagabi, na yun ay galing sa buto, galing sa prutas na galing sa punong kahoy, at ito po ay nagkakaroon ng, ayun ay may mga halamang damo, haramang dahon, at ano pa yun, may seeds, may nuts, at yun po ang pagkain na binigay ng Panginoon sa atin. Napansin niyo po ba kung meron ba diyang sinabing isda o karne? Sa unang bahagi po, bago nagunaw ang mundo, wala pa pong pinapakain sa kanila na isda at karne. Subalit, siguro yun ang topic ngayon, Brother Caleb. Sasabihin niya yun sa inyo at makikita nyo kung bakit napakahalaga na kailangan nating sundin iyon. Dahil yun ay para sa ating kalusugan. So kagabi, marami akong binigay sa inyo ng mga larawan ng nutrisyon at ano ang isang
tatandaan natin tungkol sa nutrisyon na nasa Genesis 1:29. Anong uri ng mga pagkain iyon? Pakitaas ang kamay. Anong uri? Ay, dami kasing sumagot. Hindi ko kung mabibigyan lahat. So anyway, yun ay plant-based. Okay? So yun po ay galing sa halaman. Whatever that be, yun ang una at pinakaunang utos ng pagkain. So nang sumisuway na ang tao, matigas na yung ulo nila, nagdagdag ng isda at merong mga palatandaan doon. Ngayon, matapos ang nutrisyon, ano kaya yung 8? Ang tawag pa nga nila dito 8 doktor ng ating katawan. So sabihin na nating 8 steps ito na pagsusundin natin na mayroong commitment, may effort, at may time, yun po ay ating makakamit ang kalusugan. Ano po yung sunod na letra? Nakalagay po dyan, exercise. Kahit sa Biblia, meron din tayong exercise na na nasasabi dyan sapagkat mahalaga po ang exercise. Ayan, ang una, sa ating utak. Pag tayo ay palaging malungkot, palaging may problema, pag tayo po ay nag-exercise, gaganda yung brain health natin dahil mai-improve po yung circulation ng dugo at aakyat yan sa ating utak at magkakaroon ng oxygen at tayo po ay magiging masayahin. Dahil meron pong hormone doon sa ating utak, yung happy hormone, ang tawag sa kanya ay serotonin. At kung tayo ay nag-exercise, most of the oxygen in the brain ay tutulong yan para tayo ay maging malusog at masaya. Pangalawa, kung tayo ay nag-exercise, tayo po ay makakapag-manage ng ating timbang. Pero kung palagi lang tayo nakaupo, hindi daw po mabuti yon. Kailangan tayo magkaroon ng physical activity para tayo ay mabawasan ng timbang. At hindi lang po yon. Pag tayo po ay nag-exercise, sabi dito, marireduce ang panganib na magkaroon tayo ng sakit. Dahil mamaya makikita nyo kung saan ba magandang mag-exercise. Okay, marireduce ang risk. Pero kung palagi lang tayo sa loob ng bahay, nakakulong, nagsasarado pa ng mga bintana, hindi po tayo magiging malusog ng parte na yon. Tapos, pag tayo po nag-exercise, o nagsusumba, nagja-jogging, nagwo-walking, tayo po ay, tawag doon ay mas-strengthen yung buto at muscles natin. At magiging mas able tayong gumawa ng mga activities sa araw-araw. Kasi kung tayo po ay mahina, hindi tayo nag-exercise, mahirap din tayong makapagtrabaho ng mga gawain sa bahay, no? And sinabi ko na nga po, mahalaga, nag-i-improve ang circulation sa buong katawan pag tayo po ay nag-exercise. So ano pong uri ng exercise ito? Walking, sinasabi nga po, is the best form of exercise. Bakit po? Dahil hindi po lahat ng tao ay pwedeng mag-jogging. Hindi rin po pwede ang lahat ng tao mag-swimming. Hindi rin, biking, no? Hindi po lahat, pero everybody can do walking. Kung kayo man ay may karamdaman, at hindi nakakatayo naman kayo, pag kayo po ay tumayo, pwede kayong humawak ng 2 kamay nyo at maglakad po kayo ng paganyan kahit hindi kayo umaalis, it's called walking in place. May ilang minuto kayong mag-walking in place, nagsisirculate na din po ang inyong dugo. So ito pa po ang isang swimming exercise. Sabi ko nga po, hindi lahat pwede mag-swimming. So lalo na po yung mga taong merong tinatawag nating epilepsy, bawal po sila mag-swimming. Kasi pag inatake sila doon, pwede sila pong malunod. But this is a very good form of exercise for anyone who is able. Ano pa po? Ano ginagawa ng babae na yan? Okay, nagsa-stretching siya. Pwede rin po yan. Kung kayo po ay hindi rin kaya sa ibang mga strenuous exercises, pwede kayong mag-stretching. No? Sa inyong mga paa, bending, maari din po, simple exercise po yan. At ang kasunod po ay tubig. Alam ba ninyo na ang ating katawan ay halos tubig lahat?
65% of our body, kasama yung nasa brain natin, kasama yung nasa muscles natin, kasama yung nasa lungs natin, at sa lahat ng parts ng katawan, tubig. Kaya pag ang isang tao ay nagkaroon ng diarrhea, pwede po siyang mamatay overnight. Kasi marami po yun eh. Diarrhea, sabi kanila, el baho, ano ba yun? Arriba, el baho, yun, tawag nila. Arriba, Espanyol po yun. Sa baba, at saka sa taas, ay naglalabas ng tubig. So, pwede po yung ma-dehydrated. So, ang tubig po ay napakahalaga niyan at kailangan tayong uminom ng gaano karaming tubig sa isang araw. Alam nila, no? Pero ilang kaya yung umiinom talaga? Hindi umiinom kasi hindi makabili ng bottled water o ng malinis na tubig? Hindi naman siguro, ano? Kailangan po tayong uminom nun. So, ano po ba yung benepisyo ng tubig? Tandaan niyo po ito ha, dahil huling lecture ko na ito. Unang-una, nililinisan po nito ang ating balat. At kung hindi po tayo maliligo araw-araw, pwede po tayong magkaroon ng kagig. Alam niyo yung kagig? Galis. Maraming tao ang nagkakaroon ng galis dahil hindi sila regular na nagliligo. Pero pag naligo po tayo, pwede po nating malinisan at ma-refresh ang skin, maiiwasan yung mga marurumi sa balat na maaring magiging sanhi ng sugat o kurikong. Ngayon, pag ang tao ay naliligo o umiinom, in and out ito, ang ating temperature po ay nagiging normal. Diba po pag may lagnat ang bata, anong ginagawa natin? May lagnat, mainit ang bata. Bawal punasan? Bakit po punasan? Para bumaba ang temperature, ang lagnat ay sumingaw at mag-circulate ng todo ang dugo. Kaya napakahalaga po yung tubig. So ang bata, pupunasan ninyo outside at paiinumin nyo po ng tubig para po hindi ma-dehydrated. Ano pa po? Naglulubricate. Pag sinabing lubricate, binabasa niya ang mga at nilalagyan niya ng cushion, yung pampalambot ng mga tuhod natin at mga joints natin. Kaya pag tayo po ay hindi umiinom, sasakit po yung tuhod natin. Mahirap ibaluktot ang mga kamay. Tapos po, ang maganda pa, pinoprotekta niya yung spinal cord. Alam niyo ba yung tingting ng likod natin? May buto yan at sa loob ng buto na yan, may spinal cord na nagdadala ng ating kuryente sa buong katawan. At yan po ay nilalagyan po yan ng fluid, tubig. Actually, hindi naman yun. Spinal fluid ang tawag niya. Not actually real tubig, but it contains water. At pagka yan po ay mayroong ganyang fluid, ay maganda po ang daloy ng ating kuryente sa ating katawan. At panghuli, do marami pa, tinatanggal niya ang mga dumi sa ating katawan pag tayo ay umihi, pag tayo ay pinapawisan, at pag tayo ay dumudumi. So, paano kung hindi tayo iinom? Papawisan ba tayo? Makakaihi ba tayo kung tayo ay dehydrated? Tayo po ba ay papawisan pa? Sabi ako, hindi pinapawis. So, kaya ka hindi pinapawis, di ka umiinom. Ang kailangan po ay uminom tayo para hugasan ng katawan natin at ilabas sa pamamagitan ng pawis, ihi o dumi. So, yan po yung tubig. Hindi ko po yan pinopromote, pero yan lang po ang nakita kong tubig sa bahay ko. Ay ayoko pong kumuha ng ibang picture. So, yan po ang tubig na iinumin natin. Ito ay 1 liter, ano? So, pwede tayong 6 to 8 baso inumin natin sa maghapon. Or makukuha din naman natin yun sa mga prutas, ibang porsyento na kinakain natin, lalo na yung mga matubig na prutas. Ang kasunod po ay araw. Maraming mga bahay ang aking napapasok, nakasarado ang bintana, nakasarado ang pinto, at sila ay nasa loob. Hindi po malusog iyon. So, hindi nakakapasok ang hangin, hindi rin nakakapasok ang araw. Kaya palagi silang tulog dahil po walang araw. Pag walang araw, hindi po talaga kayo magigising. Now, ano ba yung function ng araw? Meron pong sinasabi nilang yung gumagawa daw yung araw ng vitamin D. No. Ang vitamin D
ay nasistimulate sa ating balat sa pamamagitan ng isang kolesterol na tinatawag na 1,2,5-dihydrocholecalciferol. At yun po, pag nasinaga ng araw sa balat ninyo, matatransform siyang vitamin D na maa-absorb ng ating mga bituka. Kaya kung hindi tayo maaarawan, meron ngang 1,2,5-dihydrocholesterol sa ating mga balat, hindi po yun magiging vitamin D. At tayo po ay magiging karoon ng sakit sa buto. Kagaya ng mga tao na sa ibang bansa na lagi sa kanilang madilim. Meron talagang bansa sa atin na laging madilim, tapos malamig. Saan ba yun? Saang lugar ba yun? Nakalimutan ko na yun. Ha? Alaska ba yun? So, sila po ay prone sa sakit sa buto, mga rickets. No? Kaya dito sa atin, hindi kailangan tayo magkaroon ng sakit sa buto, nababalian ng buto, dahil meron po tayong saganang araw. Basta papasukin lang natin sa loob ng ating bahay. Ano pa po? Pag hindi po tayo makatulog, nakaka-improve din po ng quality of sleep, yung araw, pag nasisinagan tayo. Kaya, magpa-under the sun tayo, lalo yung umaga, between 6 to 8 ng umaga, or kahit 9 o'clock. Ano po? At nagbuboost ng mood. Yung mood po, may tinatawag po sila sa Amerika na yung malungkot na malungkot, kahit na masayang-masaya ang palibot, merong tinatamaan ng sad na yon. Na dahil kasi nga, palaging nakakulong, nasa opisina, malamig, kaya po yung mood nila ay laging malungkot. Kaya sa atin, hindi kailangan makakita ng taong malungkutin. Ano nga yung malungkutin? Mga pangit. Kaya kailangan tayong maging masaya. May happy hormone. So yan po, ay nagsa-sunbath sila. So ewan ko, pwede rin kayo mag-sunbath sa likod ng bahay nyo, kahit maghubad-hubad kayo, basta nasa loob ng bahay nyo. At kung likuran din nyo yan, pwede rin kayong mag-ganyan. Okay? Likuran naman ninyo yan, walang makakakita. Okay, next is temperance. Ano po ba ang ibig sabihin ng temperance? Tingnan po natin. Ang temperance po, letter T, ay pagtanggi sa kagustuhan ng sarili tungo sa ikabubuti. Okay, meron ako nakita diyang sigarilyo. Gusto mo yan kagustuhan mo. Pero tatanggihan mo, okay, tatanggihan mo, yan, tatanggihan mo dahil gusto mong bumuti. Hindi ka na magsisigarilyo kasi alam mong masama yan sa baga, alam mong nakaka-cancer, nakaka-TB, at lahat pa ng sakit pwede mong makuha. Pagka po tayo ay nagsigarilyo, ano pa? Yung pagtitimpi. Pagtitimpi, gusto nating uminom ng hindi mabuti. Alak yan, hindi mabuti, magkakasakit tayo sa atay. Tayo ay pupasukin ng masamang espiritu sa utak at makikipag-away, makikipagpatayan pag tayo uminom yan. Kaya pag tayo ay mayroong temperance sa ating sarili, hindi tayo magkakasakit at tayo po ay magiging masaya. Ang kasunod po ay hangin. Yun po yung aking sinasabi sa inyo na pag ang inyong bahay ay sarado, walang hangin, hindi rin makapasok ang air. So anong amoy ng bahay nyo? Amoy pera. Lalo na kung yung una ninyo, hindi rin nyo laging papalitan, walang hangin, magiging amoy pera. At yun po ay titirahan po ng mikrobyo. Kaya kailangan pong ang circulation sa loob ng bahay natin ay maayos. Dahil kailangan po natin ng malinis na hangin para sa malusog na baga. So ano po yan? Dito po sa atin, maraming fresh air. Pero nagkakaroon din po dito ng hindi fresh ng hangin pag nagsusunog po tayo ng mga damo. Dapat po yun ay ililibing na lang natin kaso minsan sobrang dami. Kaya atin yung sinusunog. Kaya magtataka kayo, may mga tao na hindi naman nagsisigarilyo pero nagkakaroon ng cancer sa lungs. Okay? Dahil sa nahihinga dito na mga hangin na pinagsusunog. So, kailangan po ay fresh air. At isa pa po, para maiwasan po ninyo na makapasok ang mga sakit sa baga nyo, pag kayo nagpipirito ng isda o nagigisa, maglagay po kayo ng mask. Kasi po yung pinirito po ninyo, may tumitilansik na mantika, umaakit dyan, dumidikit sa mga tabi-tabi nyo. Dyan, pupunta po sa lungs nyo yun. At magkakaroon, lalo yung nagbabarbecue, usok at saka
magsuot po kayo ng mask dahil kailangan lang po ng ating baga ay mahangin na malinis. Bawal po yung may mga manti-mantika. Bawal yung may usok na hindi mabuti. Okay? At ang kasunod ay rest. Anong araw nga ngayon? Ngayon ay Sabado. So pinag-aralan natin nung ilang gabi na kalipas, gumawa ang Panginoon ng araw ng pahinga. Pero ilan sa atin ang nagpapahinga sa araw na yan? Sabi ng ating kautusan, 6 na araw kang gagawa, ngunit ang ika-7 araw ay sa Panginoon, wala kang gagawin kundi ikaw ay magpuri, magsamba, nalangin sa Panginoon. Pahinga sa buong isang linggo. Kung araw-araw tayo nagtatrabaho 7 days a week, ma-overwork yung ating katawan, parang nag-overwork ang sasakyan. Ang sasakyan na hindi na patitigilin, ma-overwork, madededo. So tingnan natin po, ang rest o ang pahinga ay kailangan ng katawan mula sa pagod ng paggawa sa buong isang linggo. Ilang oras ba tayo sa isang linggo nagtatrabaho? Ilang araw, I mean? Sa iba, 7 days a week. 24 hours a day. Ginagawa na nilang, ang gabi, ginagawa na nilang araw. Kaya sabi ng Panginoon o sa batas ng kalusugan, we need to have 7 to 8 hours of rest sa gabi. So ito lang po yung nakita kong tao na nagpapahinga. Tulog po yan. So it's also a form of pagtulog. At least sa gabi, 7 to 8 hours of sleep. Sa bata, mas marami. Kahit hanggang kalating araw, 12 hours, pwede sa batang lumalaki. Habang lumalaki, nababawasan po ang oras ng pagtulog. At ito po, ano po ito? Ito po ang logo. Pag nakakita po kayo niyan, in-introduce ko kayo, logo ng Seventh-day Adventist Church. So makikita niyo po yan. Pag hinanap niyo yung ating puting kahoy, Seventh-day Adventist Church sa Messenger or sa ating Facebook, makikita niyo po yan. Nakasulat sa banal na kasulatan, ang Sabat ay araw ng pagpapahinga sa trabaho. Ang gagawin lang natin ay magpuri sa Panginoon at nagsisimula ang Sabat anong oras? Paglubog kanina ng buwan, ng araw, Yun po ay simula na po ng araw ng Sabat at yun po ay special day na para sa atin. Okay? Kaya nga po, ang panghuli na letter T, wag nyo rin pong kalilimutan. Dahil marami pong tao ang nawawala sa kanilang sarili, nagpapakamatay dahil wala silang tiwala sa Panginoon. Tingnan po natin ito. Ang pinakahuli, tandaan po nyo, magtiwala sa Panginoon, trust in God, na siya ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Ganito lang po yan. Si Mami Doc nagle-lecture dito gabi-gabi ng tungkol sa pagkain, nagle-lecture siya ng sa karamdaman. Mga kaibigan, mga kapatid, sa ibang araw, baka marinig nyo namatay si Mami Doc. Sabihin naman ninyo, hindi ko sinunod yon. Mga kaibigan, ang Panginoon ang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin. Kung sinusunod natin ang kanyang utos, kung tayo ay magpahinga, takot ba kayo? Kung tayo mamatay, takot kayo? Hindi tayo dapat matakot. Dahil sinabi po ni Brother Caleb, ang mga tao na nasa Panginoon, kung ikaw ay nagpahinga sa pamamagitan ng pagtulog, hindi ka matatakot dahil gigisingin kang muli ng Panginoon. Kailan? Pag siya ay dumating na. Kaya nga po, pag hindi natin tinanggap sa puso natin, ngayon din ang pinakahuling pagkakataon, ang Panginoon sa ating puso, hindi siya bukas, hindi na naman sa isang bukas. Ngayon, dahil pag inilubog po kayo sa tubig, simbolo na tinatanggap niyo po ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang resurrection, na yun po ay magiging dala-dala natin sa ating buhay. Hindi tayo magsisisi, mamatay man ako bukas, kahit ako nagsasabi na magiging healthy tayo. Ano po ba ang magiging benepisyo lang ng pagsunod dito sa 8 laws of health? Tandaan niyo po, tumingin kayo lahat sa akin. Ang benepisyo lang natin na makukuha dito pag tayo ay naging healthy, ang Diyos lang ang nakakaalam kung pahabain niya ang buhay natin, o ang Diyos lang ang nakakaalam, kahit sinusunod mo yan, pwede tayong mamatay. Dahil sinabi ni Brother Caleb, tayo ay
mortal, tayo ay mamamatay. Pero ang sasabihin ko sa inyo, pag sinunod natin ang nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God, tayo po ay medyo hahaba ang buhay natin. Kung kalooban ng Panginoon, hindi tayo matatakot sa kamatayan. Kaya sa gabing ito, sana wala ditong uuwi na hindi tatanggap sa Panginoon dahil pag hindi kayo tumanggap, yun na ang parusa. Na ano na nga sinabi ni Brother Caleb, hindi yun parusa ng Diyos, yun ay parusa ng kaaway. Magandang gabi po. We love you all and we hope to see you all tomorrow. Happy Sabbath.
test, mic test. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina po nabanggit ni Doktora, kailan po nagsisimula ulit? Review. Kailan po nagsisimula ulit ang araw ng Sabat? Paglubog ng araw sa anong araw? Biyernes. Anong araw ngayon? Lumubog na ba ang araw? Ibig sabihin ngayon ay Sabat na. Kaya po, bawat isa po, gusto ko pong batiin ng isang maligayang araw ng Sabat sa inyong lahat. Happy Sabat po! Ayan, yan po yung minsan makikita nyo sa mga Adventist kapag pag Sabado na, Sabat na, lagi po naming batian ang isa laging Happy Sabat na may maigpit na kamay sa bawat isa. Kamayan po natin ang katabi natin ngayon. Sabihin natin, Happy Sabat, kaibigan. Ayan. Ayan. Gusto ko lamang din po ulitin, ayan. Sa mga nasa likod po, kung meron po mga upuan pa, pwede po tayo mag-share ng mga kaibigan natin. Puno po pala tayo ngayon. At ako po ay natutuwa na tayo po lahat ay nagsipuntahan po tayo dito. Meron po dito sa gilid, meron po pong mga upuan dito na wala pa pong nakaupo. Pwede po tayong i-occupy natin ang upuan yan. So, welcome po sa bawat isa, sa mga gabi-gabi nating nakakasama na wala halos absent. At sa mga kaibigan natin na ngayon lang nakapunta, pero welcome pa rin sa bawat isa sa atin. Ngayon po, gusto ko lang pong, may apat. Bago po tayo ulit magpatuloy, gaya po ng ating ginagawa gabi-gabi, meron po tayong quiz. Okay po? Ayan. Kahapon, sige, i-review ko na lang ho kaya sa ating napag-aralan kahapon. Ang ating napag-aralan kahapon ay ang dakilang pangako, ang regalong pangako, di po ba? At ngayon, ito po yung unang tanong. Ang unang tanong po natin ay, ano ang dakilang pangako na binigay ng Panginoon para sa atin ngayon? Regalo ng pag-asa? Medyo malayo po. Napag-usapan na natin kahapon, yun po yung ating pinag-usapan. Meron po gusto mong tumaas ng kamay sa ating mga kaibigan? Si nanay po? Buhay na walang hanggan. Pangako rin po ng Panginoon, pero yung dakilang pangako, yung sinasabi ni Pablo doon sa Titus, na sinasabi niya, ito ang ating dakilang pag-asa dahil ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Meron pong gusto mong taas kamay, wala mo na magsasabi ng sagot. Spoiler ba? Taas ang kamay. Kaligtasan? Hindi po. Yan po yung pinag-usapan natin kahapon lang. Okay. Okay po. Ayan ang ating nakasagot. Ang dakilang pangako na napag-aralan natin para sa ating lahat ay muling babalik si Jesus. Malinaw po? Ayan. Ito, pangalawang tanong. Magbigay ng isa lang po, marami nating nabanggit kahapon, na mga palatandaan na malapit na siyang bumalik. Taas kamay. Yung marami ho tayo na-discuss doon. Nagpakita pa ako sa inyo ng graph na papalaki ng palaki. Ano ho yun? Taas kamay. Inanig na ako sagot. Lindol. Tama po ba? Yes, di po ba? Napakita po natin sa graph kahapon ng palaki at parami ng parami at padalas na padalas ang lindol sa atin. So isa po yun sa palatandaan. Pangatlong tanong. Ayan. Magbigay ng isa sa paraan kung paano babalik si Jesus. 4 o 5 ho yata ang ating napakinggan kahapon. Paraan, di po ba? Paano babalik si Jesus? Ano yung mga pangyayari na makikita natin doon? Taas ang kamay. 5 ho yun, kahapon, mabilis ho lang natin naabdaanan, pero alam ko pong tumatak ko sa bawat isa po sa atin. Yung mga mangyayari habang bumabalik si Jesus. Yun po Ito ay tut. Okay, ano kaya yun? Okay po. Makikita ng lahat. Una po yun. Sige, bigyan po natin ang ating kaibigan. Isa na lang para sa ating huling premyo. Ano po yun? Naririnig ng tenga. Tama po. So, sabi po natin kahapon, paano yung paraan ng pagbabalik ni Jesus, hindi po pa sekreto. Kundi ito po ay makikita, maririnig, kapanapanabik, ano pa? At ito po ay maluwalhati. Di po ba? Ito yung mga makikita nating paraan. Ngayong gabi, tayo po muli ay magkakaroon ng pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito ganong kalalim. Ito po yung practical. Kapag sabing practical,
hindi ho natin kailangang magmalalim na isipan tulad ng ating ginagawa sa tatlo. Actually, sa 3-4 na gabi na ating nakaraan na kailangan talaga nating pag-isipan. Ito po ay common sense ang kailangan ipairal. Okay po? Common sense dahil ang Biblia po, hindi po siya isang irrational o hindi po siya yung isang libro na hindi magme-make sense sa atin. Ang Biblia po, practical. Unang-una po. Pag sabi practical, pwede nating i-apply sa pang-araw-araw at magandang ma-i-apply natin sa ating buhay. Malinaw po? Kaya po ngayong gabi, ang ating pag-aaral ngayon ay ito. Sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go! Paano ma-postpone ang lamay? Sino po dito ang gustong ma-postpone ang kanilang libing o ang kanilang lamay? Ayaw nyo ma-postpone? Ano ibig sabihin ng postpone? Yan pala muna. Ang postpone po, dapat mas maikli, pero i-delay natin. Patagalin natin pa. Ibig sabihin, dapat ang lamay ko dapat ay 2030. Sabihin natin, gawin natin 2050. Yan. Mas mapatagal ho. Ano? Tanong ulit, sino ang gustong ma-postpone ang kanilang lamay ngayong gabi? Yan. Bakit po? Makikita natin ngayong gabi. Paano natin ma-postpone ang ating lamay? At ito po, sinasabi ko po, ito po galing ang mga prinsipyo. Ano po ulit? Prinsipyo. Kapag sabing prinsipyo, hindi po ito literal na mga batas na kapag ikaw ay papatayin o huhulihin. Hindi po ganun. Ito po lang may mga prinsipyo. At ito lamang po ay prinsipyo sa kalusugan. Ibig sabihin, sa bawat tao, may kanya-kanya pong paraan kung paano nila ito i-apply. So, bago po natin pag-aralan yan, gusto ko lang po magkwento ng isang kwento sa Biblia. Isang araw si Jesus, siya po ay nasa isang bayan. Pangalan ho ay Capernaum. Ano pangalan? Capernaum. Ito, paborito ho ito na laging puntahan ni Jesus para mangaral. At dito sa Capernaum, sikat na siya nun. At sobrang sikat niya, alam mo niyo pag showbiz, pag may showbiz na dumaan dito, ano mangyayari? Dudumugin, di po ba? Nung dinudumog si Jesus, halos di na siya makagalaw, biglang may isang babae na humawak sa kanyang laylayan ng damit. Bakit kaya humawak doon? Kasi itong babaeng ito, nakikita niyo sa likod na ito, kung babasahin niyo po sa Marcos 5:25-34 ang kanyang kwento, siya po kasi ay may sakit. Ang sakit niya po, walang ibang doktor ang makagaling. Ano yung sakit niya? Sa mga babae, meron ho tayong tinatawag na buwanang dalaw. Sa kanya ho, hindi na dumadalaw, doon na tumira. walang tigil yung pagdurugo. At wala hong doktor ang makasagot sa kanilang karamdaman. Sabi nila, ito si Jesus, ito alam kong kaya niya. Pero, ang problema, pag sinabi niya, pag hinawakan niya si Jesus, ang kanilang paniniwala kasi sa panahon na yun, ay madadamay si Jesus sa karumihan niya. Kasi tinuturing siyang marumi ng mga tao. Kaya siya po lagi ay mag-isa. Kaya malungkot yung buhay ng babaeng ito. Kaya sabi niya, yung laylayan ng damit ni Jesus, yun lang hahawakan ko, okay na ako. Alam niyo ang nangyari mga kaibigan, nung hinawakan ng babae ang laylayan ni Jesus, anong nangyari sa kanya? Gumaling. Gumaling ang kanyang katawan. Pero ang problema, hindi pa gumagaling yung kanyang emotional, spiritual, pati mental na sakit. Hindi naman masakit, kumbaga yung mga pasakit sa kanya, yung pain. Dahil wala siyang kaibigan, akala niya galit sa kanya ang Diyos, hindi pa naayos. Kaya si Jesus, alam niyo yung sabi, tumalikod si Jesus at sinabi, sino humawak sa damit ko? Sa tingin niyo ba alam ni Jesus kung sino? Alam niya. Bakit niya? Gusto niya lang lumapit mismo yung babae. Siya mismo yung umamin. Nung umamin yung babae, sabi ni Jesus, anak, ang pananampalataya mo ang gumaling sa'yo. At hindi, ano po yung nagpagaling sa kanya? Yung damit ba ni Jesus? Hindi, kundi yung pananampalataya. At yun din po ang gagaling po sa atin, di po ba? Sabi ko nung nakaraang gabi, paano ho tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Pero alam niyo po, interestingly, nung kinausap siya ni Jesus, sinabi niya itong salitang ito. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Sa English, at sa original po niyang translation, sozo, yung sa Greek niya, ang ibig sabihin ho kasi nito ay pinabuo. Your faith has made you whole. Ibig sabihin, hindi lang ang kanyang katawan yung gumaling, pati spiritual, mental, social. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay nabalik sa dati at gumaling. Amen? At kung si Kristo ay magpapagaling sa atin at tatanggapin natin sa ating buhay, hindi lamang spiritual yung kanyang nililigtas. Pati na rin ang ating katawan, binabago niya para mas maging malusog tayo. Ang ating mental health, pinapalakas niya dahil lagi niya sinasabi na hindi tayo kailanman mag-iisa.
ang ating social health. Bakit? Kasi sinasama niya tayo sa kanyang katawan. Ano yung katawan ni Jesus? Ang kanyang iglesia, ang church, ang mga Kristiyano. Kaya hindi po tayo kailanman mag-iisa. Spiritual, mental, social, physical, ito pong binabago ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba? Kabuuang tao ang binabago ng Panginoon. Kaya sabi niya sa John 10:10, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Pero ito yung sabi ni Jesus. Ngunit ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Ano po yung buhay na yun? Buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin si Jesus. Pero, yung buhay na yon ay ano? At magkaroon ng kasaganahan nito. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan, ito po ay masagana dapat. Kapag sinabing masagana, ito po ay umaapaw dapat. Malinaw? Kaya po, sabi po sa 3 John 1:2, ito ang sabi ni Juan na alagad, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay o guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghinawa ng iyong. So, ibig sabihin, yung spiritual health, actually, gabi-gabi ho natin, ang ating pag-aaral, para ho yan sa ating spiritual, mental, social na kalusugan. Napapansin ho natin. Pati na rin ang ating lecture ni Doktora ay patungkol ho yan sa physical na katawan. Malinaw? Kaya po, physical, mental, social, spiritual, lahat po ito gustong maging masagana ng Panginoon. Amen? Napakabuti po ng Panginoon, no? Na hindi niya lang sinasabi na, basta naniniwala ka kay Kristo, okay na yun. Pag nagkasakit ka, okay na rin yun. Okay din naman yun, wala mong masama doon. Pero gusto niya na ang bawat isa po sa atin, hindi magdusa sa ating mga piniling mga sakit. Malinaw? Ayaw niyo yun. Sa tingin niyo ba, sa mga magulang natin, masaya po ba tayo makita ang ating mga anak na lagi nagkakasakit? Hindi ho, ano? Anong pakiramdam natin? Masakit din para sa atin. Masakit na sa kanila, sa atin din masakit. Kaya sa mga anak, o tayo po yung mga anak, wag ho tayong wag tayong pumili na magkasakit ho tayo. Kaya ganoon din ho ang naramdaman sa atin ng Panginoon. Gusto niya maging malusog tayo holistically, ang tawag diyan, kabuuan. Kaya lahat ng aspeto na ito ay magkaka-connecta. Bakit po kailangan natin maging malusog? Kasi magkaka-connecta po lahat. Sabihin ho natin. Pag may sakit ka, ano pong mangyayari? Ang ating mental health ay minsan masisira ho yan. Ito po ay magiging unhealthy. Tama? Pati na rin ang ating social health. Di ka na makakapag-enjoy kasama ng mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga kapamilya mo. Bakit? Lagi kang may sakit. Lalong-lalo na sa spirituality mo. Pag lagi kang may sakit, maya-maya na, mawawala na yung tiwala mo sa Diyos. Bakit? Kasi magdududa ka na. Di po ba? Magkakakonekta po ito lahat. Kaya po, maganda, atin pong balansehin. Ano po yung salitang sinabi ko? Balansehin. Hindi po dapat, physical lang dapat, hindi lang spiritual, balanse. Kapag sinabi, pag balanse, lahat ho yan, dapat malusog. Malino po? Balansing buhay. Yan pong gusto sa atin ng Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay may panahon, sabi nga po ni Doktora, ay mahalaga ang pag-exercise. Tanong, si Father Caleb ay nag-exercise na jogging? Hindi po ako nag-jogging dahil ako po ay madalis mapagod. Pero nag-walking po ba si Father Caleb? Yan po yung aking ginagawa. At kung nag-jogging minsan, kung gusto niyo pong mag-jogging, at ang struggle niyo lagi ay lagi kayong late magising, okay lang po yun. Sa hapon kayo mag-jogging. Yan po ang aking ginagawa. Kaya po makikita niyo po ako dyan nasa highway madalas. Ako po yung sa highway palagi. Dyan po kami malapit nakatira. Makikita niyo po palagi dyan naglalakad. Bakit po? Kasi gusto ko, kahit stress yung buong klase, meron pa rin ako panahon para sa aking kalusugan. Hindi ko siya napapabayaan. Amen? So, ito po yung ating pinag-aaral ngayong gabi. Gabi-gabi, sa tulong ni Doktora at ng ating mga napakinggang mga lecture, na ating kinasisiguraduhan na tayo po ay maayos sa nutrisyon sa pinapasok natin sa ating katawan, ehersisyo, tubig, liwanag, ang pagpipigil. Bakit po kailangan pagpipigil? Kasi minsan wala tayong control. ang kahalagahan ng hangin, ng rest o pagpapahinga at tiwala sa Panginoon. Tinatawag din po natin itong New Start. Bakit po kailangan ito? Ano pong nakikita nyo dyan sa picture? Siya po yan po isang Ford Mustang. Ganda ho yan, ano? Sana ho meron tayong ganyan. Sabihin natin. Sabihin ho natin na meron kayong Ford Mustang. Yun lang ho, sabihin natin. Sana meron nga, pero sabihin lang natin. Pagpalagay natin. Tapos, isang araw, hihiram ako sa inyo. Ay,
Ate Pasing, pwede ho bang pahiram ng Ford Mustang nyo? Sige. Tapos, pagka-drive ko, mga 1 linggo, hindi ko pa binabalik. Nung pagkatapos sa 1 linggo, siguro naalala ko, nga pala, nanghiram nga pala ako. Hindi pala akin yun. Pagkabalik ko, ito na ang aking pagkabalik. Sa tingin nyo, ano mararamdaman nyo bilang may-ari ng Ford Mustang? Di ko na kayo papahiramin. Di po ba? Bakit? Naabuso, ito po ay hindi man lang naalagaan. At alam niyo ba mga kaibigan, ang katawan ho natin, sa atin ho ba ang ating katawan o sa Panginoon? Sa Panginoon ho. Paano natin mapapatunayan yon? Naalala niyo yung ating napag-aralan mga 3 nights ago patungkol sa kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Saan gawa yung tao ulit na dalawa? Mula sa alabok ng lupa na kanyang pinorma at pati hininga ng buhay. Galing po ba tayo? Galing po ba tayo sa sarili nating gawa? Hindi po. Galing tayo sa Diyos. Malino po? Kaya po, ang katawan natin, hindi po natin ito pagmamayari. Tayo lang po ang nag-aalaga at gusto ng Panginoon na magamit natin to sa full potential. Kapag sabing full potential, kung ano talaga yung ginawa ito, kung anong plano niyang magawin ito, doon po ito dapat magamit. Kaya sabi po sa 1 Korinto 10 verse 31, sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go! Kaya nga, kung kayo'y kumakain, umiinom, o anumang ginagawa ninyo, gawin nyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Malinaw po? Para katulad ho nito, ngayon po ay araw ng ano po ulit? Sabat. Bakit ho tayo nangingili ng araw ng Sabat? Sinabi ko ho nung mga nakaraang gabi, hindi dahil para tayo maligtas, di po ba? Pero dahil tayo ay niligtas na ng Panginoon. Kaya ating pinaparangalan ang kanyang pangalan sa pagsunod sa kanya. Malinaw? Kahit hindi po tayo naliligtas sa pagsunod, sumusunod tayo para maparangal yung kanyang pangalan. Malinaw po? Naliligtas ba tayo ng ating pagsunod? Hindi po. Ang naliligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw? Naliligtas ba tayo ng ating pagsunod? Hindi. Ng ating pananampalataya lang. Pero, hindi ho tayo susuway. Malinaw? Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Malinaw po ba yon? Huwag niyo hong kalilimutan yan. Marami ho kasi sa ating mga Adventist nakakalimot nun. Huwag naman ho sana. Ating ginagawa ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Sa ikalululahati ng Panginoon. Malinaw? Pag-usapan ho natin kumakain, umiinom. Pag-usapan ho natin ito. Ano po ba yung mga pinapasok natin sa ating katawan? Unahin ho natin yung mga iniinom. Ang ating mga iniinom, ito po ba yung magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Tanungin ho natin, ano yung hilig nating inumin? Tubig, coffee, juice, soy coffee, ano pa ba? Alak. Dito ho sa mga inuming ito na aking nabanggit at sa mga hindi ko nabanggit, sa tingin nyo, pag uminom ho ba tayo doon, magbibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon? Hindi ko kayo tinatanong, pero pag-isipan lang natin, lagi nyo dapat ganun ang pag-iisip. Bakit po? Isipin na ho natin yung pag-inom ng alak. Sa tingin niyo ba yung pag-inom ng alak, masama ho kaya ito o mabuti? Masama. Pero minsan mabuti rin. Bakit? Kasi okay kayo ng mga kaibigan mo, may kasama kang katawanan. Pero maya-maya, pagka-uwi nyo, hangover. Hindi po ba? Hindi ho masarap yan, ano? At ano po ba yung ginagawa ng alak sa ating dugo? Ang ginagawa ho niyan, ito binabanggit ni Doktor, mga nakaraang gabi, pinapalapot niya yung dugo nyo. At kapag malapot yung dugo nyo, ano mangyayari? Babara na yan sa inyong blood vessel. Di po ba? At kapag barado na at hindi na kayang makaandar ng dugo, ano mangyayari sa'yo? Stroke o heart attack. Di po ba? Mabuti o hindi? Yung pag-inom ng alak? Hindi po, ano? Kung titingnan natin sa ating katawan, sa ating pakikisiyahan, ay oks lang. Pero sa ating katawan, hindi ho ito mabuti. Kaya po, alam po ito ng Biblia. Pag palagi ho tayong lulong sa alak, ito ang sabi sa atin ng Biblia. 1, 2, 3, go, basahin natin. Proverbs 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang pagkalulong dito. Anong tawag sa pagkalulong sa alak? Kamangmangan. Akin na hong papababawin sa lengguwahe natin ngayon, kabobohan. Tama ho? Ang mga nalulong dito ay mga mangmang. Hindi ako si Brother Caleb ang nagsabi, Biblia ko lang sabi, tinatranslate ko lang. Okay po? Ang sabi dito, ito po yung nagpapababa sa dangal.
Kanina ho, actually, nakakwento ko lamang ho sa inyo, ako'y muntik na hong maaksidente kanina. Ako ho kanina ay naghihintay ng tricycle. Pagpupunta ho kasi ako dito, mahirap pong lakarin at matagal. Ang gagawin ko, magsasakay ako tricycle mula sa amin. Doon ako sa may bandang Morning View kasi nakatira. Ako'y naghihintay, nakita ko butas ang aking pantalon. Patay tayo dyan. Habang naghihintay po ako sa kalsada kasi kasama ko ho ang aso ng aming kapitbahay. Tunggok ho ang pangalan ng tiyo ko, Tio Noli, kung kakilala niyo ho. May aso ho sila doon, so naghihintay sa akin doon. So, palagi hong ganun ginagawa namin. Minsan aso ko naman ang kasama ko, naghihintay ng sasakyan, tapos uuwi na sila pagkatapos. Hinatid ako. Nung nakita ko, ay butas ang aking pantalon, makapagpalit nga ng aking pantalon ngayon. So ito po, since buti naman ako nabasa, tuyo na, hindi nabasa. Habang nag-ibihis sa bahay, nakarinig ako ng bang! Sa labas ng bahay namin. Pagkasilip ko, nasaan yung aso? Yun po yung nakaladkad. Pag hindi po ako umalis sa oras na yon, pwede ho akong makasama doon. Pagkasilip ko doon, nasaan yung aso? Doon, patay na ho. Tunggok. Tapos yung motorsiklo, nakabaligtad, yung lalaki, pulang-pula, dugo-duguan. Pero pulang-pula siya. Nung nakita ko, nung tumayo, ganon-ganon, lasing to. Kaya nga ho, pwede ho siya makasuhan doon. Patay yung aso, tapos siya ho, driving, kahit na na-influensya ng alcohol. Sa tingin niyo ho ba napapababa o napapataas ng dangal ng isang taong umiinom ng alak? Bumababa. Nagmumukha kang mangmang o bobo. Malino kayo tayo po ba yung mga bobo? Ang Pilipino, hindi ho yung bobo. Wag ho tayo maniniwala doon. At wag ho nating patutunayan na tayo po yung mga mangmang. Sa pamamagitan ng pagkalulong sa alak. Ako po nalulungkot pa rin dahil sa aso. Ako po ay sabi ko nga nakaraan, ako po ay close sa mga aso, di po ba? Ako halos parang niligtas ako ng aso kanina, pero hindi po talaga. Yun po ay kagawan ng alak. Yan po. Pag-iyosin naman, sige niyo magbibigay ito ng dangal sa atin o ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang pag-iyosi ho, alam niyo ho ba, hindi na ho kailangan ng Biblia na sabihin. Wala pong yosi sa Bible, hindi pa po ito na-invento. Pero, common sense ba? Prinsipyo ng kalusugan. Kapag ito'y pumapatay, mabuti o hindi? Hindi. Siyempre, pumapatay nga eh. At bakit po? Ayon po sa Philippines Global Adult Tobacco Society o GATS, 110,000 Filipinos die from tobacco-related diseases each year. Gano'ng karami? 110,000. Marami o konti? Marami ho, 100. Sa AUP pa nga lang ho, pag tinotal niyo yung mga estudyante dyan, wala pa nga ho yatang 5,000 yan. Pero ang dami na po namin pag mga gathering. 110,000 pa kaya? Mabuti o masama? Masama ho ito sa atin. At marami ho siguro nag-iisip, yosi ko naman to, ako naman siguro pinapatay ko. Hindi ho. Ang pinapatay nyo yung mga nasa paligid nyo. Mas malala ang epekto ng paninigarilyo ng second-hand smoking kaysa sa first-hand smoking. Malinaw po ba yon? So kung gusto nyong patayin ang sarili nyo, wag na kayo mangdamay ng iba. Malinaw? Wag naman natin patayin nating sarili. Hindi po yung gusto yun ng Panginoon. Pero common sense ba? At alam natin, pagda-drugs, common sense ba? Wag na ho nating hayaan tapatayin ho tayo nito. At hindi po ito kailanman magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon at dangal sa sarili mo. Sabi ho ng Proverbs 20 verse 1, mga minamahal, sabi ni Pedro. Hindi po ito Proverbs, 2 Peter po ito. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Mabilis lamang ho ang ating buhay. Pero ito po yung paalala sa atin ni Pedro. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Paano natin may kita na masama itong pag-iyosi, pag-inom ng alak, pagdodroga? Bakit ho? Ito po kasi pagnanasa ng laman. Pag sabi pagnanasa, temptasyon yan. Masarap. Alam niyo, marami po akong nakausap na kaibigan, kamag-anak, nalulong. Yosi, inom ng alak, minsan droga. Ang lagi nilang sinasabi, gusto ko ng tigilan, pero di ko kaya. Bakit? Kasi ito po ay pagnanasa ng laman. Nakaka-adik. Ito po, ang mga naka-adik, mabuti o hindi? Hindi po. Hindi po nakakabuti ito, mga kaibigan. Kaya po, para po sa pag-ibig natin sa Panginoon at sa ating pamilya,
magandang gumawa ho tayo ng paraan para tumigil sa mga bagay na ito. Paano naman yung mga pagkain? Yan na. Pati ba naman sa pagkain? Opo. Meron pong mga malulusog at hindi malulusog. The original po na diet ng tao, kung babasahin po natin ng Genesis 1:29, sabi ng Biblia na binigay ng Panginoon ang bawat prutas at mga fruit yielding, basta yung prutas, mga nuts. Ito po yung binigay sa atin original na diet para sa katauhan. Kay Adan at Eva. Pero pumasok ang kasalanan, ang nangyari po, ang tao naging masama. At ang Panginoon, kailangan niyang linisin ulit ang mundo. Bakit? Sobrang sama na kasi. Alam po natin ang kwento, sino hong nakasakay dito sa arka? Si Noah, di po ba? Pamilyar tayo sa kwento. Sa mga hindi po pamilyar, nagpagawa ang Panginoon ng isang arka kung saan ipapapasukin ang mga hayop, pati yung mga taong gustong sumama, lalong-lalo na yung pamilya ni Noe, para hindi madamay sa paglilinis ng mundo. Malinaw po? At nung pinapunta po doon, nagpapasok po ang Panginoon ng iba't ibang klase ng hayop. Ito po ang sabi niya kay Noe. Meron pong marurumi at malilinis na hayop. Kumakain ho tayo ng hayop, ano? Pero meron din po sa Biblia na malinis at marumi. At hindi lamang po ito pang Hudyo. Bakit? Si Noah po ay hindi po siya isang Hudyo. Kaya wala pong magsasabi na sa mga Hudyo lang may mga limitasyon sa pagkain. Ito ay pangkalahatan ng tao. Hindi po iba ang digestive system ng mga Hudyo sa ating mga Pilipino. Pare-pareho lang po tayo. Bakit po? Ito po ang sabi ng Panginoon sa Genesis 7 verse 2, sa bawat malilinis na hayop ay kukuha na ka ng ilan? Tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis, medyo madilim lang, ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Ilan ang papapasukin sa arka ng mga hayop? Pag malinis ang hayop, tig-7. Bakit? Kasi para meron ko yung pangkain. Para hindi agad sila maubos. Pero pag madumi, tig-ilan? 2 lang kasi hindi mo naman sila kakainin, kaya ox lang yan. Para tipid sa space. Hindi po ba? Kaya po, ano itong mga marurumi at malilinis na hayop? Tanong, sino hong gumawa sa mga hayop? Ang Panginoon. Tanong, sino gumawa sa atin? Alam ba ng Panginoon na nakakabuti at nakakasama sa atin kung tayong gumawa sa atin? Siya ang gumawa sa atin? Yes po, ano? Alam niya ang masama at malinis at makakabuti sa atin. Sabi niya, ano yung malilinis na hayop na maganda, hindi mo maganda, pero ox lang sa atin. Ayon po sa Deuteronomy 14 verse 6, ang bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay iyong makakain. Ito po ay mga malilinis na hayop. Ano po yung senyales pag malinis ang hayop para sa atin na ox lang? Ito po ay kapag hati ang paa, baak ang paa, at ngumunguya. Sa English po ay cheweth the cud. Ano ibig sabihin nun? Nginunguya, paulit-ulit yung kanilang kinakain. Ano ho yung mga hayop na ito? Ano yung nakikita niyo sa picture? Baka. Hati po ba ang kanyang paa? Ngumunguya ho ba ang baka? Paano naman itong kambing at yung tupa? Hati ba ang paa? Hati. Ngumunguya? Pwede ba ito sa atin? Pwede. Ito po yung malinis na pagkain para sa atin. So, ox lang po yan. Okay lang po. Pati manok, syempre. Ito naman yung mga hindi. Sino dito kumakain ng camel? Hindi ko alam ano yung itsura nun. At hindi kung anong taste nun. Pero hindi ko alam kung masarap yun. Sabi dito, gayon ang mga ito ay hindi makakain sa mga ngumunguya. Ano yun? Ang mga baakang paa, tulad ng kamelyo at liebre, at ang kuneho, sapagkat sila ay ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi nga sa atin. Ang rabbit, kami may rabbit sa bahay, ngumunguya naman siya. Galing nga ngumuya eh. Kakatawa kong panoorin. Tapos, pag pinapanood mo, oksan naman, pero baak ba ang paa ng rabbit? Hindi, meron ho siyang mga kamay, di ba? Parang katulad sa atin. Hindi po ito malinis sa atin. Pero paano naman yung mga bakang paa, pero hindi ngumunguya, tulad ng kamelyo? Okay lang po ba sa atin to? Hindi. Dapat magkasama ng ngumunguya at baak ang paa. At ito pa po, siguro magugulat po tayo sa kasunod. Ano ho dito? At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi nga sa inyo. Ang laman niya ay huwag niyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Bakit po marumi ang baboy? Bukod ho sa baak ang paa, hindi po siya ngumunguya. Ang ginagawa ho, inilalamon ng baboy yung kanyang kinakain. Malinaw po? Sino paborito ang baboy dito?
Ako yung nakatikim na ng baboy. Alam ko masarap. Kumakain din ako dati ng baboy, pero nung kumbaga, tinetesting ko, matry nga. Masarap po. Juicy. Pero na-realize ko, alam niyo po kung bakit nagpapa-juicy ang baboy? Bakit siya malaman dahil po pala dito. Alam niyo, sabi po sa isang research, si Dr. McNaught, meron po siyang nakita na sa bawat isa sa 4 na baboy ay merong nakatirang trichina larva sa loob nito. Ano po yun, Brother Caleb? Uod. Bukod ho sa uod na nakalagay ho sa bawat laman nito, bakit ho may uod sa kanyang laman? Dahil po yung kinakain niya po ay mga putik, basura, mga panis na mga pagkain. At wala ho siyang mga sweat pores na tinatawag. Wala po kayo makikita. Tayo pong mga tao, tayo po'y namamawis. Dito po natin nilalabas ang mga lason sa ating katawan, ihi at sa pawis. Malinaw po? Ang baboy, wala po silang sweat glands na tinatawag. Kaya ang nilalabas nila, yung sa may paa nila, po meron ho dito sa bandang paa nila, doon lumalabas yung dumi nila, yung kanilang pawis. Ibig sabihin, yung pawis nila, nakastay lang sa kanilang balat. Kaya juicy. Tandaan nyo, pag napakita, parang may amoy, may juicy, yung pawis na natrap sa kanilang katawan. Sarap, no? Nung nalaman ko ho yan, ayoko na ulit mag-try. Alam nyo ho na, dito rin po, bukod sa uod, sa pawis, na mga nakadiring ang baboy rin ho yung nangunguna sa pag-contain ng highest fat content. Pinakamataas ho ang taba nila sa lahat ng karne. So kapag marami ang taba, ano nangyayari sa ating katawan? Prone ho tayo saan po? Heart attack, sa cholesterol, lahat po na ito, nagaling ko dito. At meron pong isang pero meron pong isang kaso sa Amerika. Alam niyo ho ba, nabalita po ito. Isang araw, parang sinasabi niya, ba't parang ang tigas? Ang masakit ng ulo ko. Tapos nung nagpa-check siya sa doktor, parang laging binamigraine siya. Wala naman, natutulog naman siya na maayos, nag-exercise naman siya. Ang nangyari, pagka-check niya doon sa doktor, sinitiskan siya, nakita na parang may gumagalaw. Yan po ay uod na nakatira sa kanyang utak. Search niyo po yan sa YouTube, nasa YouTube lang po yan. Worm in brain because of pork. May kita, lalabas ho agad yan sa YouTube. Ang makikita ho natin dyan, dahil po yung sa kinakain, yung uod, umaakyat ho yan, kumakalat sa ating katawan. At yung mga uod po, kung makikita ho natin sa research, hindi po yan namamatay pag niluto nyo. Kumbaga, hindi madaling mamatay. Madalas sa kanila, dahil sobrang liit, hindi po naabot ng init. Lalo na kapag sa samgyup, minsan naman pag sobrang gutom sa samgyup, hindi nyo na niluluto ng buo, patay tayo dyan. Kaya po, yan po. So, sana po ay hindi po tayo nakasakit ng damdamin. Ito po ay hindi ko po sinasabi para magpahiya. Hindi rin po sinasabi para tayo po ay makonsensya, hindi po. Ito lamang po ay para sabihin kung ano pong sinasabi ng Biblia, kung ano nakakabuti at nakakasama sa atin. Nasa sa atin pa rin po ang choice, mga kaibigan. Tanong, paano naman ang mga hayop na nasa tubig, mga isda? Patay tayo dyan, pati ba naman isda? Meron po. Ito pong sabi sa Deuteronomy 14 verse 9, at ang mga ito'y inyong makakain, malilinis. Sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at palikpik. Sa kanina, baak ang paa, ngumunguya, pag nasa ilalim ng tubig naman, may kaliskis at palikpik. Ano ba yung kaliskis? Ito ho yung kaliskis. Ang palikpik ho, ay yung fins. Yung parang may yung gumaganon sa kanilang mga isda. Yan po ang palikpik. Paano naman yung mga walang kaliskis pero may palikpik? May palikpik o vice versa. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi nga ito sa inyo. Tulad ng, nakikita niyo dyan? Hito. Ang hito po ay walang kaliskis. Hindi po yan pating. Yung pating ba? Yung pating ba? May kaliskis bang pating? Kasama na rin yung pating na hindi makakain. Bakit po? Kung mapapansin niyo po, ang mga pinagkaiban ng mga may kaliskis at palikpik sa mga walang kaliskis at palikpik, marumi ho ang kinakain madalas ng mga walang palikpik at kaliskis. For example, itong hito, anong kinakain nito?
Saan siya madalas nakatira? Putik. Kaya ang tawag sa kanya sa English. Catfish naman ang tawag sa kanya. Catfish, di ba? Pero, palagi po siyang nasa mud. Meron din po tinatawag na mudfish. Yan po, walang kaliskis. At kapag red tide, mga kaibigan, pag red tide, ano yung mga unang hindi pinapakain? Tahong. May kaliskis at palikpik ba ang tahong? Wala, pareho. Ano pa? Hipon. Ang hipon, alam ko kung masarap yan. Meron ho mga kaibigan, paborito niya, hipon. Kaya lagi ho siya may allergy. Hindi niya mapigilan. Ano pa? Alimango. Ito kapag red tide, bakit sila yung palaging pinagbabawal na makain ng gobyerno pag may red tide? Dahil ba ayaw niya kayo mag-enjoy? Hindi po. Pero dahil ito po yung unang nalalason. Bakit? Ang kanilang kinakain kasi yung mga dumi ng mga isda. Malinaw. Ang kinakain po ng mga hipon, tahong, lahat ng ito ay mga dumi ng isda. Nagtataka kayo kung bakit blue ang dagat? Bukod ho sa mga pigments sa science, ay bakit malinis siya? Dahil po meron tayong tinatawag na mga scavengers. Pag sabing scavengers, sila po yung mga basurero ng tubig. Naglilinis ng tubig. Ito po yung mga hipon, ito po yung iba't ibang mga talaba, lahat po ito. Malinaw po? Kaya po meron po nagsabi, isa rin pong scientist ang nagsabi na ang hipon ay ang tubig na version ng mga ipis. Kung makikita nyo, pareho po sila ng forma. Pareho rin po ang kanilang ginagawa. Ang ipis, saan sila nakatira? Sa sulok-sulok. Anong kinakain nila? Yung mga mumu. Di po ba? Yung mga iba't ibang mga hindi nauubos kapag nagliligpit ka, yung mga nandun sa sulok. Doon yung pagkain nila. Bakit? Kasi nililinis nila yung bahay mo. Kasi hindi mo nililinis. Di po ba? So, yun po yung nangyayari. Sa dagat po, ganun po yung version nila. Sarap, no? Nakikita ho natin. Bakit po? Ang kaliskis din po kasi ito po yung nagpo-protekta sa mga isda. Sa mga dumi at sa mga ilan na ito. Dito naman po, sa mga ibon naman po, syempre, pwedeng kainin ho, manok. No problem. Pwede pa kayo mag-unli wings. So, sa mga manok, okay po yan. Ang mga ibon lamang po pinagbabawal ay yung mga kumakain ho ng sarili nila. Sarili nilang ibon tulad ng mga buitre, vultures, ng mga uwak na kumakain ng mga lamang loob, ng mga patay. Hindi po ito mabuti sa atin. Malinaw po? Yung quail, pwede ho itong kainit. Ano po yung quail sa Tagalog? Pugo, pwede ho yun. Bakit po? Sila po ay peaceful creatures. Di po sila kumakain ng sarili nilang ibon o mga laman. So sa Biblia po, may 3 klase ng pagkain. Una po ay ang ideal. Ito po yung plano talaga sa atin ng Panginoon. Kung gusto mong maging malusog, try mo na magkaroon. Kahit unti-unti, kahit wag ka magmadali, na magkaroon ng plant-based diet. Na-try na ba ni Brother Caleb na magkaroon ng plant-based diet? Yes. For 3 months, ako po yung naging vegetarian. Wala po akong pumasok na pagkain sa akin. Pero hindi po ako masaya noon, kaya po tinigil ko. Napilitan lang po kasi ako noon, kaya po ganun ang nangyari sa akin. Siguro pwede natin pag-usapan next time. Ideal. Pero tinatry ko po ba as much as possible? Of course. Di po ba? Pangalawa, yung una, ideal. Pangalawa, pinapayagan, pwede sa atin. Walang masama kapag kumain ka nito. Oks lang sa atin yan. At sinasabi ng Biblia. At pangatlo, pinagbabawal. Hindi dahil ayaw sa iyo ng Panginoon at gusto niya maging killjoy sa buhay mo. Hindi po ganyan ng Panginoon. Kundi, kanyang ikaw ay iniingatan para mas ma-enjoy mo pa yung buhay. Malinaw po ba? Bakit may mga pinagbabawal? Para po maingatan tayo. Natandaan po ba natin ang ating napag-usapan noong nakaraan? Tandaan niyo po, ito po ang dahilan kung bakit ko hinuli ito, para meron po tayong balikan. Sabi ko sa inyo, ang mga utos ba ng Diyos ay isang restrictive o nang kukulong sa atin o nagpoprotekta sa atin? Nagpoprotekta sa atin. Parang isang pader, parang yung mask natin. Bakit po? Kahit hindi ho tayo, pinagbabawal tayo na gawin yung bagay na yon, okay na yon. Bakit? Kasi gustong protektahan ng Panginoon ikaw. Malinaw po? Kaya po, merong mga ganitong mga utos sa Biblia. Kaya po, tanong ngayon, marami ko sa nagsasabi, ay, hindi na yan, Brother Caleb, wala na yan. Sabi sa New Testament, sa Old Testament lang naman yan. Sa New Testament, nilinis na ng Diyos lahat ng pagkain. Siguro makakarinig o nakarinig na siguro kayo, ito po palagi ang kanilang binabalikan. Ang kwento ni Pedro. Alam mo, Pedro, yung alagad ng Panginoon. Isang araw, ito po ang sabi sa Biblia.
Acts 10:11, kinabukasan, at ganito ho kasi nagsimula ang kwento. Kwento ho tayo. Pakinig ho tayo sa kwento. May isang lalaki, bago ho tayo pumunta sa kwento, ay meron po isang lalaki, siya po isang Romano. Ano ho ulit ang Romano? Sila po yung sumakop sa Israel, di po ba, sa Judea. At itong Romanong ito mabait. Laging tumutulong sa kapwa. Alam niyo ho, ang Panginoon nagpadala sa kanya ng anghel. Gusto niya talaga itong maligtas tong taong ito dahil sobrang bait. So yung puso niya nakikinig. Sana ho ganun din po ang ating puso. Sabi ng Panginoon sa kanya, nagpadala siya ng anghel. Sabi niya, magtindig ka at tawagin mo ang isang lalaking pangalan ay Pedro at iyayahan mo sa bahay mo. At siya yung magsasabi ng kung anong dapat mong gawin para maligtas. Ano po ang dapat gawin ng tao para maligtas? Palataya kanino? Kay Kristo. Yun ho mensahe. So itong ang pangalan niya po yung si Cornelio. Itong Romanong ito. Si Cornelio nagpadala ng dalawa niyang kanyang katulong para sunduin si Pedro. Ito lang po ang problema. Ang mga Hudyo, ano yung ginagawa ng Romano sa kanila? Sinakop ho, pinapahirapan. Dahil sila po ang sumasakop sa kanila, yung mga Hudyo, ang tingin sa mga Romano, ay, mga madudumi kayo. Kayo ay mga basura. Dahil hindi kayo mga Hudyo. Nagkakaroon ng tinatawag nating racism sa kanila. Hindi po ito plano ng Panginoon. Pero dahil ganun ang kultura ng mga Hudyo, ganun ang pagtingin nila sa iba. Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay madumi. Hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka ligtas. Yun po ang tingin nila sa iba. Huwag naman ho tayong ganun, ano? Itong si Cornelio, habang pinapadala yung kanyang servant, sabi, kinabukasan, ito po ang nangyari. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Amen. Kung gusto pong manalangin, try nyo po yan sa bubungan. Kung meron kayong space doon, kung meron doon sa kwarto, basta sikreto kayo manalangin. Magkaroon kayo ng personal na panalangin sa Panginoon. Amen? Si Pedro, nananalangin siya, bandang tanghali na noon, tanghalian na. At siya'y nagutom. Sarap, hindi pa, tagal magluto nung kasama ko sa baba. Ang nangyari, at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siya, may handang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Ano po ang estado ni Pedro noong panahon yon? Gutom. Ang Panginoon, alam niyo po, may sense of humor siya. Kakausapin ka niya, depende sa kung ano ang sitwasyon mo. Si Pedro, mangingisda, sinasabi niya, halika, sumama ka sa akin para mangisda tayo ng tao. Kausap ni Jesus ang babae na umiigib ng balon. Sabi niya, magbibigay ako sa iyo ng tubig na walang ibang magbibigay at di ka na mauuhaw na magmuli. Dito, sa gutom na Pedro, ang magbibigay siya ng pangitain patungkol saan? Sa pagkain, dahil gutom na to. Dahil meron pong sense of humor ang Panginoon. Amen? Panginoon po natin, napakabait. Siya po isang kaibigan. Minsan meron po siyang sense of humor. Ito yung nangyari. Ay, hindi po pala, ayun, wala na wala yung slide dito. Ngunit, ang nangyari po kasi, babasahin niyo po yung 12:13, nakita niya na nagkaroon siya ng pangitain. Bumaba ang isang kumot. Ano ang bumaba? Kumot na may lamang iba't ibang mga hayop. Na ahas, yung kanina natin baboy, yung mga kamelyo, lahat ng ito. Sari-sari. Sabi ng boses, Pedro, tumindig ka at kumain ka dahil gutom ka. Ano sabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, ito lang po nalagay ko dito. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Bakit? Kasi sumusunod siya sa Bible, alam niya yung turo ng Biblia. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marami o karapat-dapat kainin. Alam ba ni Pedro ang turo ng Biblia? Alam. Sabi niya, hindi ako kumakain nito, Panginoon. Sabi ng tinig, ito po ang sabi ng tinig. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na yon. Ano yung sabi ng tinig? Huwag mong ituring na madumi ang nilinis na ng Diyos. Ang ilang mga sa ating mga bumasa, Brother Caleb, sabi mo, wala na, sabi ng Biblia, wala na, malinis na yan, pwede na natin kainin, pwede tayo maglechon at ano pa man. Huwag ka maging killjoy. Hindi na po ako nagiging killjoy. Pero sabi ko sa Biblia, ito ba talaga ang pinaparating ng kanyang pangitain? Lagi natin tatandaan, ito po yung pangitain. Pag pangitain, may malalim na kahulugan o ito po yung literal na kanyang sinasabi? May malalim na kahulugan. At ito po yung kahulugan noon. Kumatok ho sa bahay niya, habang siya nanalangin, ano kaya ibig sabihin nun? Alam niya kasi pangitain, may ibig sabihin yun. May kumatok sa pintuan niya. Sino yung kumatok? Yung dalawang pinadala ni
Cornelio. At pagkababa niya, sinasabi niya, basahin niyo yung kwento, sa Acts 10 po yan, makikita niyo yung kwento. Gandang kwento yan. Sabi doon na, nandito po ba nakatira si Pedro? Sabi, opo, ako po yun. Sama kayo sa amin. Pinapatawag kayo ng aming boss na si Cornelio, isang Romano. Tapos pagpunta niyo doon, sa bahay ni Cornelio, ito po ang nangyari. Pinapasok siya sa bahay, at ano yung kanyang sabi? Ano yung tradisyon o kultura ng mga Hudyo? Anong tingin nila sa mga Romano? Marumi. Ito po yung sabi niya. Ngayon ko lubusang naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Bakit ngayon niya lang nalaman? Dahil yun po yung pinaparating sa pangitain. O sa panaginip, kung naman tawag doon. Kung ano yung pinaparating doon na sinasabi niya, huwag mong ituring madumi ang nilinisan ng Diyos. Ang ibig sabihin doon ay hindi siya tumutukoy ng pagkain, pero tumutukoy siya sa mga taong tinuturing na marumi ng mga tao. Malinaw? Sino ang tinutukoy doon sa pangitain? Ang hayop ba o yung tao? Ang tao. Ngayon ko lang nalubusang naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya, hindi lang mga Hudyo. At gumagawa ng matuwid, kaya kahit tagasaan mang bansa. Ano yung meaning ng kanyang pangitain? Hindi po dahil ito po pwede nang kumain ng mga maruruming bagay na parang magically binago ang ating digestive system. Hindi po ganon. Pero ang sinasabi ho sa atin dito, wag ho tayong magtatangi ng tao. Malinaw? Malinaw. So lahat po tayo imbitado na maligtas kapag maniniwala tayo kay Kristo Jesus. May isa po pong kwento sa Biblia na gusto ko pong pag-usapan. Meron pong 4 na kabataan. Ito po sa Old Testament din. May 4 na kabataan na ang pangalan ho nila si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Doon po sila kilala. Sila po'y naging bihag sa isang bansa na hindi po sumusunod, syempre, sa Biblia at walang paniniwala sa Biblia. Ang pangalan ng lungsod na yun ay Babylonia. Ano ba pangalan? Ito pong 4 na kabataang ito, dahil alam nila yung turo ng Biblia, ano yung nakakabuti sa kanila at hindi, nung inimbitahan sila, kainin niyo yung pagkain ng hari. Ayun o, fiesta. Puro matataba. Sizzling yung amoy. At yung mga alak, o only alak. Uy! So yung mga kabataang iba, kasama nila doon para mag-aral, kain ng kain. So sabi nila, hindi po kami kumakain yan. Sinabi po namin sa aming puso na hindi po kami kakain ng anumang pagkain na galing sa hari. Ito na lang po ang pakiusap namin sa inyo. Nakiusap siya dito sa nangangasiwa. Pwede niyo po bang sa 10 araw, kahit 10 araw lang po, pagbigyan niyo lang po kami, kahit 10 araw, pagkatapos 10 araw, okay na kami. Basta i-test niyo lang kami pagkatapos ng 10 araw. Bigyan niyo lang po kami ng mga gulay, ng mga prutas, ng mga nuts. Okay na po sa amin yun. Kahit tubig, okay na po yun sa amin. So itong lalaki, sige na nga. So binigyan sila, ilang araw? 10 araw. Alam niyo ho, sabi sa Biblia na pagkatapos ng 10 araw na yon, pinatayo sila sa harap ng hari. At sino yung pinakamalulusog, pinakanamumula yung kanilang mga bibig at namumulag bablash at napakalulusog. Yung iba namang puputla, yung malulusog sina Daniel. Amen? Dahil sinunod nila yung abiso sa kanila ng Panginoon. Hindi po dahil para maligtas, pero dahil alam nila ito yung best na plano sa kanila ng Panginoon. Amen? Malinaw po ba? Kaya po, sabi dito na hindi kukunin ng Diyos ang mga bagay na alam niyang makabubuti sa atin. Malinaw po? Kung nakakabuti po itong mga masasama o maruruming pagkain sa atin, hindi po sasabihin ng Diyos, bawal yan. Huwag niyong kainin yan. Kasi alam niya makakabuti sa atin. Pero the fact na ito'y pinagbawal sa atin at sinasabing huwag mong kainin, ibig sabihin, hindi ito nakabubuti sa atin. At sabi po, Psalm 84 verse 11, dito po nanggaling yon. Sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sino man ang gawain ay matuwid at marangal. At kayo po yon. Hindi po niya pipigilan yung mga bagay na mabubuti kung alam niyang makakabuti sa atin. Kaya po, minsan mag-iisip, paano yan? Brother Caleb, meron pa ako dun sa rep. Meron pa ako dong nakahanda para lutuin bukas. Okay lang po yun. No pressure po ito. Ito po mga kaibigan, karamihan ho sa mga, sino dito mga Adventist? Karamihan ho sa ating mga Adventist. Maraming salamat po. Sa karamihan po sa mga Seventh-day Adventist narito, iba't iba ho yung kwento nila. Marami ho kung nakikilala na hindi po agarang na isuko ang pagkain ng baboy, ng mga shrimp, okay lang po yun.
Okay lang po yun. Kahit di mo na kaya, oks lang po yun. Pero wag nyo na pong hintayin na bago kayo mamatay, doon kayo magbabago. Hanggang ngayon, para ma-enjoy ang buhay, para mas, sabi nga po ni Doktora kahapon, ay maging, ano po yun, carefree yung buhay. Ano ba, Doktor, yung term nyo kahapon sa message nyo, na, ano ba, basta yung buo yung buhay nyo, make it holistic, at kumbaga ma-enjoy nyo talaga, full potential. Huwag nyo natin hintayin na pagbawal ng doktor. Kasi po, pinagbabawal na ho tayo ng Biblia bago pa ho tayo pagbawal ng doktor. Sinasabi ko po yan sa inyo. Kahit di kayo kay doktora ayon na lumapit, kahit po sa doktor, anong una nilang tatanungin? Nag-iyosi ka ba? Uminom ka ba ng alak? Ikaw ba ay mahilig sa taba? Bakit ho? Bago pa ho sabihin ng doktor, sinasabi na ho ng Biblia. Hanggat meron pa ho tayong lakas, okay lang po. Take it slow. Pero huwag ho nating patagalin. Mali na po. Sabi ho sa Biblia, 1, 2, 3, go, sabay so nating basahin itong pangako ng Panginoon sa atin. 1, 2, 3, go. Ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Kahit iba hong konteksto nito, ano? Pero pareho rin po ang pangako sa atin. Ang Panginoon, nagbibigay siya ng kalakasan, kapangyarihan para sa atin. Lumapit lang ho tayo sa Kanya. Meron tayong gustong pigilan sa ating buhay, pag-inom, pag-iyosi. Marami ho ako napapakinggan mga kwento, mga kakilala ko ang nagsasabi. Alam mo, nanalangin lang ako. Lalo na may kaibigan ako, sabi niya, hilig niya mag-yosi. Isang panalangin lang, wala na, parang, pagkatapos parang nasusuka na siya pag nakakaamoy na siya ng yosi. May mga ganong kwento, pero hindi ibig sabihin lahat, all the time nangyayari. Kung natatandaan nyo ang nag-opening prayer dito ng mga 5 days ago, ang pangalan niya si Kuya John. Sabi niya, siya po yung mahilig mag-yosi. Siya po ay hindi niya mapigilan. Meron daw siya narinig na boses na nagsasabi na, John, mag-enjoy ka ba dyan? John ang pangalan niya. So, nung narinig niya daw yung boses, hindi niya alam kung sino nagsabi. So, pagkatapos daw na nakonsensya siya, bawat amoy niya sa uso, parang nasusuka na raw siya. May mga ganong kwento. And hindi ko po alam kung anong magiging kwento natin dito. Pero ang Panginoon nagbibigay ng kalakasan para ito po ay ating mapadagumpayan. Sabi pa po dito, 2 Korinto 5:14-15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang, ano ang nag-uudyok sa tao para sundin ang kanyang kalooban? Ang pag-ibig ni Kristo. Mga kaibigan, itong mensahe na ito ay hindi para sa bawat isa. Para po ito sa mga taong may pag-ibig kay at ni Kristo. Amen? Pag gusto nyong sundin to at wala kang pag-ibig kay Kristo, kawawa ka. Okay po? Kung gusto mong maligtas, susundin mo to, hindi ka pupunta sa langit. Bakit? Ang tanging daan sa kaligtasan si Kristo. Hindi ka makakapunta sa langit sa pagkain ng gulay. Hindi po ganun ang turo natin. Hindi rin po yung turo ng Biblia. Kung gusto mong maligtas kay Kristo, pero kung gusto mong mabuhay ng buong kalakasan, ng buong, sabi po sa Biblia, buong kasaganahan, bakit di natin sundin ang Panginoon? Malinaw po ba? Kaya po si Kristo po ay namatay para sa atin. Ang tanong po sa atin ay mabubuhay po ba tayo para sa Kanya? Malinaw po ba ang ating napag-aralan? So kung malinaw naman po, gusto ko lamang pong ating pagnilayan ang mensahe po natin ito sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kaibigan natin patungkol sa ating mensahe na pakinggan. Hello. Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na
Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo'y tatanyag? Kung wala ng pagkakataon, tuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya lilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Gaya po ng mensahe, hello? Gaya po ng mensahe na ating narinig, ang tanong po sa atin ay ganoon. Kung hindi natin ngayon ibibigay ang buhay natin, kailan pa? Kung kailan may sakit na tayo, kung kailan nasa malapit na tayong mag-agaw buhay, doon pa ba natin ibibigay ang buhay natin sa Panginoon? Hindi ba mas maganda na habang may kalusugan tayo, habang may lakas ang ating boses, ang ating katawan, hindi ba po ba maganda na ngayon natin ibigay sa Panginoon? Amen? Alam niyo po, ito pong mensahe po na ito, bakit po karamihan sa mga Seventh-day Adventist ay sumusunod dito? Hindi po dahil para sila ay maligtas. Amen po ba? Pero sila ay niligtas na ng Panginoon. At gusto nilang maging malakas at palakasin ang kanilang katawan para mapaglingkuran pa ang Panginoon at ang bawat nilang kapwa na makasalubong at makasalamuha. Yan po dapat ang ating drive, mga kaibigan. Tayo ay sigurado ngang maliligtas dahil kay Kristo. Pero bakit kailangan nating pag-ingatan ng ating buhay, ang ating mga katawan, para kahit saan man tayo mapunta, kahit kailan makakaya natin, bakit may lakas tayo na nanggagaling sa Kanya. Dahil sinusunod natin ang Kanyang plano sa atin at ma-enjoy yung buhay na walang hanggan na meron na sa atin ngayon at gawing masagana ang ating buhay. Amen? Sabi ko po kanina, ang mensahe po na ito ay hindi para sa bawat isa, pero ito po ay sa mga taong nagmamahal kay Kristo. At gusto ko lamang pong ipaalala na bukas, maganda po na tayo po ay, wala po tayo dito. Bukas na gabi, ito po yung ating huling gabi na po dito. Ang ating sunod po na programa ay bukas ng umaga. Ano pong oras? Umaga. Pupunta kayo doon alas 8, alas 9. Ganun po tayo nagsa-start sa Puting Kahoy, Seventh-day Adventist Church, sa Tagalog Church na tinatawag dito sa highway. Doon po tayo magpapatuloy bukas. At pagkatapos po nun sa tanghalian, tayo po ay magkakaroon ng ating bautismo. So, sa mga tao po na akin pong nakakausap gabi-gabi, ito na po ang huling pagkakataon na maaaring nyo makita sa Brother Caleb, so huwag naman ho sana. Pero kung ito man ang huling panahon, palalampasin pa po ba natin ang panawagan ng Panginoon? Ito na ang imbitasyon, hindi aksidente na narito po tayo, atin pa po ba talagang patatagalin? So tayo po muli, sa mga kaibigan natin, tayo po tumayo sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi-gabi na pagsama sa amin sa mensahe na galing sa inyong salita. Aming napatunayan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Na dahil sa Kanyang pag-ibig, nilikha niya kami. At nung kami magrebelde sa Kanya, niligtas niya pa rin kami. At kahit ngayong nagdududa kami, ay patuloy
na siya ang nagpapatatag at nagpapalakas ng aming puso. Lahat po'y ginawa na ni Kristo para kami ay maligtas. Sa krus, sa pag-akyat sa langit, sa muling pagkabuhay, at sa muling pagbabalik, ginawa na lahat at gagawin ng lahat ni Jesus. Ang naiiwan na lang ho sa amin ay tatanggapin ba namin itong gawain ni Jesus para sa amin. Kaya po sa mga kaibigan ko ngayong gabing ito, kung meron man pong gusto na ibigay ang buhay nila sa pamamagitan ng bautismo, kinabukasan, habang nakapikit ang mga mata ng aming mga kaibigan, nakayuko ang mga ulo, meron po bang gustong magbigay ng puso at buhay nila sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo? Pwede ko po makita yung mga kamay na nakataas. Kung yan po ang ating desisyon, pwede po ba tayong pumunta sa harapan para maibigay ang ating buhay upang magkaroon ho tayo ulit ng special na panawagan para sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Meron pa po bang hahabol sa ating mga kaibigan na ito na gustong ibigay at isuko sa Panginoon ng ating mga buhay? Alam po ng Panginoon na merong mga puso dito na nakakarinig ng kanyang boses. Sabi sa Biblia, ang aking tinig ay napapakinggan ng aking mga tupa at sinusunod nila ito. Alam ko mga kaibigan, napapakinggan niyo yung tinig ng Panginoon. Ang tanong, handa ba tayong sundin ng Panginoon? Kung hindi tayo handa, mga kaibigan, kailanman hindi darating na tayo ay magiging handa. Walang panahon na tayo po ay magiging handa, magiging ready na, hindi po. Wala pong ready na tinawag ang Panginoon. Ang mga taong tinatawag ng Panginoon ay ang mga desidido. Kahit di sila ready, ang alam lang nila, mahal ko ang Panginoon dahil ako'y una niya ng minahal. Itong pinaka-importante sa akin. Try ho natin alisin muna ang ating palaisipan patungkol sa mundong ito. Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, maaaring ito yung humahadlang sa atin eh. Pero hindi natin alam at di natin na-realize na kapag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, mas lalong tatatag ang pamilya nyo. Mas lalong tatatag ang pagkakaibigan nyo. Kahit sa trabaho, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Marami ho sa atin dito, kumausap kayo dito ng mga Seventh-day Adventists na nagbigay na ng buhay nila kay Kristo. Maaring sa simula, hindi ko alam kung paano. Pero dahil kay Kristo, nandito pa rin ako. Meron pa po bang gustong humabol sa ating mga kaibigan na ito? Palalampasin po ba natin ang panawagan ng Diyos sa ating puso? Meron po ba na gustong humabol bago tayo manalangin? Na gustong makasama at magkaroon ng panibagong simula kasama kay Kristo? Meron po ba? Buong buhay po kumakatok si Kristo sa puso natin. Buong buhay naghihintay siya sa panahong ito. Papatagalin po ba natin? Tatanggihan ba natin? Sabi sa Biblia, narito ako'y nasa pintuan, kumakatok. Kung sino man ang magbukas ng pintuan, at ako'y papasok at kakain kasama niya. Pagod na po ba tayo na saraduhin palagi ang pinto? Kung naramdaman na natin ang pag-ibig niya, kung naintindihan na natin ang pag-ibig niya sa gabi-gabi natin pag-aaral, patatagalin pa ba natin to? Hahayaan ba natin na yung pag-ibig ng Panginoon dumaan na sa atin? Mga kaibigan, siguradong nagliligtas ang Panginoon, pero hindi siguradong lalapit ka sa Kanya. Siguradong mahal ka ng Diyos. Siguradong ililigtas ka niya. Siguradong tutulungan ka niya sa mga problema mo. Sa problema mo dati at sa mga problema mong darating. Pero hindi sigurado na ikay lalapit pa kailanman. Kaya habang naririnig mo yung boses niya, sabi sa Biblia, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Patitigasin pa po ba natin? O tayo magsasabi ng, oo, Panginoon, gusto kong ibigay sa iyong buhay ko. Maaring ikaw ay dating sumusunod sa Panginoon, pero nalimutan mo kung gaano siya kabuti sa iyo. Kaya tikay napalayo. Meron ding bukas na pintuan para sa iyo, kaibigan.
Hindi ko po alam kung sino dito ang napalayo sa Panginoon, pero gustong ibigay ulit sa pamamagitan ng pag-rebaptize o muling pagbabautismo. Meron po bang gusto pong humabol dito sa ating mga kaibigan? Habang may tinig pa ang Panginoon, mga kaibigan, wag ho natin palalampasin ito. Kaya po habang ako po ay mananalangin, kung kayo po ay tinatawagan ng banal na Espiritu at kumakatok sa inyo, at ayaw nyo nang ipagpaliban ito, pwede po kayong pumunta dito habang tayo po ay nanalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kaibigan namin ito na tumayo. At sa mga tumayo pa nung mga nakaraang gabi at nag-decide, pero hindi po namin nakasama ngayong gabing ito, nawa po pagpalain niyo po ang kanilang desisyon. Alam po namin na sa aming sarili, hindi po kami makakalapit sa inyo. Pero dahil sa banal na Espiritu na gumagalaw sa amin, dahil sa banal na Espiritu na nagpapalakas at nagpapatatag sa aming mga puso, meron kaming pag-asa. Sa mga kaibigan ko na tumayo na ito, kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanilang desisyon. Alam po namin na gagawin ng lahat ng kaaway para mapigilan ang desisyon nila nito. Pero alam po namin na mas makapangyarihan kayo sa bawat galaw ng kaaway. At kayo ang tagumpay sa labanan ng mabuti at kabutihan. At ngayong gabi, amin pong pinasasalamatan na kayo po ay ang nagtagumpay sa buhay ng aming mga kaibigan ito. Marami rin po sa amin ang hindi pa desidido. Maring kailangan pa ng panahon. Kailangan pa ng patuloy na pagbisita, patuloy na pagkaalaman. Panginoon, kayo rin po ang maging kasama nila. Kahit man po kanilang pinagpaliban ang imbitasyon ngayong gabing ito. Huwag po sana sila manghina at patuloy silang maghanap pa, mag-study pa, at higit sa lahat, mas ma-inlove pa sa inyo sa araw na ito. Huwag niyo po silang iwan, Panginoon. Huwag niyo silang i-reject. At bigyan niyo po sila ng panahon pa para sila po ay makapag-isip-isip, makapagpasya para sa inyo. Bukas, Panginoon, kami po ay magdadaos na pabautismo. Pagpalain niyo po ang bawat pastor, ang bawat mga kapatid, ang bawat magdedesisyon para sa inyo. Nawa po muli ma-refresh, maisilang muli ang aming mga puso at maging katulad ng mga bata na simple ang pananampalataya kay Kristo at kay Kristo Jesus. Pinapanalangin ko rin po ang aming mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya na kasama namin dito. Sila po yung may mga kanya-kanyang problema na dinadala. May kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Ngunit sa inyong salita, nagkaroon kami ng kalakasan at nagkaroon kami ng encouragement para magpatuloy, hindi lamang po sa paglilingkod sa inyo, pero sa aming misyon na dalawin, na kaibiganin at mahalin ang aming mga kapwa para kay Kristo. Dahil alam namin ang bawat isa ay karapat-dapat ng regalo na pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong awa, ngayong gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.